Nagbabalik ang tulog ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, makinig ka mabuti. Maraming tao ngayon ang hindi okay. Totoo yan. Pero may iba naman daw sa kanila, parang hindi sila okay, pero Okay daw sinasabi sila. na okay sila. Oo. May mga ganyan pong tao, hindi Pero okay. meron naman talagang okay. Oo, meron naman po talagang ganon. So, ang punto is, may kilala ba kayong ganyan? Kasi napaka-importante pong mapag-usapan to dahil delikado po pag kayo hindi okay, pero palagi nyo sinasabing okay kayo. Kaya nga po, dapat pag-usapan nating mabuti. Pero ang pinaka-importanting tanong ay, ikaw ba? Ikaw, Okay ka ba? o hindi ka okay? Ikaw mismo. Kasi po, napakalaki po ng delikado o delikadong napakalaki po pag kayo po ay hindi okay pero paulit-ulit yung sinasabing okay kayo. Maybe physical, emotional, psychological. Delikado po yun. Kaya Yes. makinig kayong mabuti. Kaya pag-uusapan natin ngayon, ano-ano ang magagandang benepisyo kung aaminin talaga natin kung tayo ay hindi okay. may benepisyo pala ho yun. Sa ating episode na It's okay not to be okay. So makinig po kayo mabuti sa mga bagay na dapat yung maunawaan para may mga pag dumating sa pagkakataon di ka okay, okay lang paalam mo sa mga tao. Yes. Pero makinig po kayo mabuti. May panahon para magpaalam, may mga taong dapat ipaalamin yung sitwasyon. Pero somewhere somehow dapat yung ipaalam na kayo ay hindi okay. So isa-isay natin ang mga benepisyo. Benefit number 1. It's okay not to be okay because all of us are not okay one time or another. Totoo po yan. So, okay lang, tanggapin natin at sabihin, aminin natin sa mga tao nakapaligid sa atin na hindi tayo okay. Bakit? Sila rin po. Oo. At lahat po ng taong parang feeling nyo okay palagi. Hindi po totoo yun. Walang taong okay palagi. Lahat po tayo hindi nagiging okay. At dahil po yun, tanggapin mo na, okay lang yun. Yes. Hindi ka okay. Kumbaga lahat naman ng tao ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Kung minsan okay, kung minsan hindi okay. Isa itong katunayan na tayo ay buhay pa. Kasi dahil kung patay na tayo, hindi na natin problema 'yan. Okay ka na. Okay, Okay ka na. Pagpatay ka na, okay ka na. Kaya napaka-importante po, ano man ang iyong nararamdaman ngayon, kung tingin mong dapat mong sabihin sa mga taong nakapaligid mong di ka okay, please lang, sabihin mo. Kasi po, parang sakit yan pag hindi po nalunasan kagad, delikado. Physical yun. Pero kung emotional po ang inyong sitwasyon at hindi kagad yung sinabi sa mga taong dapat makaalam, delikado rin po yun. So, paalam niyo po. Take note sa taong dapat makaalam. Nobody has a perfect life. Nobody. Wala naman talagang perpektong buhay, 'di ba? Everybody has their own problems. Yung iba, marunong lang magdala ng problema. 'Di ba? Yung iba naman, medyo Pangit. Hindi Yung iba galit ka magdala ng problema. Yung iba, ang pangit. May mga tao pong gano'n. Kaya, please lang po, hindi ibig sabihin, mukha siyang walang problema, wala siyang problema, hindi po totoo Kasi yun. iba magaling magtago Totoo. ng problema. Yung iba naman halatang halata kapag may problema, 'di ba? Parang transparent na Yan. transparent So, talaga. hindi po natin pinag-uusapan yung mga transparent na may problema. Okay? Kasi po talagang alam natin may problema itong mga tao to. Ang punto po natin ngayon ay yung mga taong parang walang problema pero tinatago lang ang problema, delikado po yan. Pwede po yan mag-cause ng heart attack. Naku, minabalitaan po kami lately. Dami pala niyang problema, hindi niya share, masyado nang dumami. Ayun, medyo tinamaan. Laki Kaya po ang ikaw, problema. paano ka magdala ng iyong problema? Pangit o maganda. So, ang benepisyo po, hindi lang naman ikaw may problema. So, dahil marami na may problema, it's okay not to be okay. Number Number 2. 2, it's okay not to be okay because accepting we are not okay is 50% of the solution. Yan. So, isang Nakalamang ka na. Okay. Isang Oo. napakaganda pong benepisyo po ng pagtanggap na hindi ka okay is 50% ng problema na solusyonan mo na. Kasi Yes. po, pag marami pong tao, pag hindi nyo tinatanggap na may problema kayo, mahirapan kayo humanap ng solusyon. Ano nga punto niya na?
Oo, kasi kumbaga, accepting that we're not okay, sabi ko nga, di ba, 50% na, nakalamang ka na. Kasi maraming tao ngayon ay wala ng pag-asa sa buhay. Di ba? Marami sa kanilang problema ay wala ng solusyon. Feeling nila, dahil ayaw nilang tanggapin na hindi sila okay. Yan, totoo po. Kaya napakadami po talaga na nadidepress, okay? Na stress. Kasi pag tinitingnan nila yung problema nila, naku, paano to? Dami ko problema sa pera, problema ko sa anak ko, problema ko sa asawa ko, problema ko sa utang ko. Ang dami niyang problema. So pag tititigyan niya yung problema, ito parang wala na solusyon. Ito wala na. Ito wala. Sumasakit po ang ulo niya. Eventually, yung sakit sa ulo mapunta sa dibdib. At pag sumakit ang dibdib, alam niyo na po ang kasunod. Pero ito po problemang malaki. Hindi po totoo yung sinasabi niyang wala nang solusyon. Correct. Sa pananaw niya, Yeah. pwede sigurong walang solusyon. Ito ay dahil hindi nila matanggap na hindi sila okay. Hindi sila makahanap tuloy ng solusyon dahil wala namang problema eh. So yun po yung importante natin pag-isipan. Pag may problema po tayo, tingin natin wala ng solusyon, talagang wala ng solusyon. Pero pag pinakita niyo po sa iba, makikita nilang may solusyon. Ang problema, makikita lang ng iba yung solusyon pag nalaman nilang yung problema. Ang problema, kung hindi mo pa alam yung problema, paano niyang malalaman at masabi sa'yo yung solusyon? Kaya sabi ko naman magaling kanina, pag shinare niyo po at tinanggap yung meron kayong problema, 50% of the problem nasusolve niyo na. Yes, kaya dapat natin tanggapin kung hindi tayo okay dahil kung hindi naman tayo okay, di ba? Makakahanap tayo ng solusyon at malamang makakahanap ka talaga ng solusyon. So yung ganda po sinabi ni Ma'am Ellen, pag hindi ka okay at tinanggap mong hindi ka okay, that's 50% of the solution of the problem. So basically, dahil alam mong may problema, natanggap mo, pwede ka mag-isip, baka alam niya yung solusyon sa problema ko. Alam niya yung solusyon. At dahil alam mo may problema ka, tinanggap mo na dahil hindi ka okay, you'll find a solution. Take note, maghahanap ka lang ng solusyon pag tinanggap mong may problema. Pero pag hindi mo tinanggap na may problema, hindi ka maghahanap ng solusyon. Kaya napaka-importante po talaga na tanggapin mo kung minsan hindi ka okay. Sabi nga ng isang taong na-encounter ko nung nag-aaral ako ng psychology, si Carl Jung, sabi niya, we cannot change unless, no? We cannot change anything unless we accept it. Kumbaga, hindi ka talaga gagaling kung hindi mo aaminin may sakit ka, di ba? So, hindi mo daw kayang baguhin ng isang bagay na hindi mo tinatanggap na may problema. Kaya napaka-importante po na pinag-uusapan natin ngayon. Importanteng tanggapin natin kung may problema. Kasi po, pag tinanggap natin may problema, pwede na tayo maghanap ng solusyon. Kaya it's okay not to be okay dahil what we deny or ignore, we forget. What we accept and face, we conquer. Ang ganda po yan. Pag meron daw po tayong deny, okay, hindi masakit ulo ko, wala akong problema. You know what will happen? Pag paulit-ulit mo daw sinabing gano'n, wala kaming problema ng asawa ko. Wala kaming problema ng mother-in-law ko. Wala kaming problema ng kapatid ko. So pag paulit-ulit mo sinabi yan, ito mangyayari. Papasok sa isip mo, wala ka talaga kaya hindi problema. Mo masusolusyonan. Hindi lang yan. Dahil wala kang problema, hindi ka maghahanap ng solusyon. Yes. At pag hindi ka naghanap ng solusyon, tama ka. Wala kang problema. Kasi hindi talaga masusolusyonan eh. Ang problema ito, dun sa nanay mo, sa kapatid mo, may problema. Dun po lumalaki ang problema. Eto naman, health insurance. Yeah. Diba? Minsan parang inisip mo, wala akong problema dyan. Okay lang ako. Nako, meron. Magbibigay daan muna tayo sa Tulong Kalusugan. Magandang tip ito mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Abeline. Para sa Tulong Kalusugan, sasagutin natin ang tanong na, Joanne, anong mga tips mo sa pagpili ng Medicare Part C or Medicare Advantage plans? Buti na tanong nyo yan kasi dyan nagkakaproblema, dyan nagkakagulatan kapag nag-kick in na yung bagong plan. Etong mga tips natin na dapat i-consider. 1. Research CMS star ratings because this measures the quality of health and drug services offered by your MA or MAPD plans. Number 2, consider your coverage priorities. Ang priority ba ninyo ay medical care by your providers or other benefits like dental, vision, transportation, over-the-counter, out-of-the-country coverage?
Number 3, determine your cost and potential healthcare costs like co-pays, deductibles, co-insurance, maximum out-of-pocket. Number 4, review what you already have. And number 5, ask yourself some questions that would help you determine kung ano talaga ang best sa inyo. Like providers who are in network, yung hospital ba ninyo na preferred, tinatanggap yung insurance ninyo? Or kung lagi kayo nag-abroad, nakukover ba kayo abroad? So ito yung mga tips natin. And to find out what plans are available in your area, you can go to medicare.gov comparison tool. Kaya kapamilya, huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Tandaan, life is full of choices. So choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne, para sa free consultation patungkol sa health insurance. Nako, pwede palang magkaroon ng health insurance na kahit wala kang pambayad. Totoo Pwede, yun. ha? Kung meron po Oo. kayong health problems o baka magkaroon at sigurado magkakaroon, Yes. maawa po kayo. Consider niyo po ang health Yes, insurance. tumawag lang kayo kay Joanne Madamba sa numerong 562-881-6172 or 562-682-9793. mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Dagdag ko lang po, kung meron kayong mga kamag-anak na palaging humingi ng tulong sa inyo patungkol sa health, baka health insurance ang solusyon sa problema nila. Pwede mo i-regalo yan. At Oo. kung minsan po, akala nyo mahal, hindi po. May mga health insurance po, napakamura at kung minsan baka wala pa kayong bayaran pero covered po ang inyong pangangailangan. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Bagloban. Huwag bibitiw. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.